Sabihin niyo sa akin makinis ako ngayon. Sabihin niyo sa akin maganda yung balat ko ngayon. Sabihin niyo sa akin nauna, nasa sa akin na yung lahat. Walang perpekto sa mundo. Gusto ko lang ipakita sa lahat na isa ko sa may pinakamapangit na balat. Tingnan niyo anong meron sa balat ko. Kahit anong ingat ko dyan, kahit anong hilod ko, kahit anong lagay ko ng gamot, ganyan siya. Pag nagsuot ako ng damit na kumakaskas lang, ganyan na siya kagad. Kita niyo kung gaano siya sensitive. Matatadtad ako ng galis. Yung balat ko. Ayan. Gusto niyo makita sa malapitan. Ayan yung balat ko. Ganyan siya. Ganon din sa kabila. You know why ako na ganito? Nag-jacket lang ako. Ganyan na siya. Kadiri, diba? Pag ginawakan mo siya, butlig-butlig siya. Yan ang balat ko. Sa malapitan. Ayan siya. Na may tubig-tubig na butlig-butlig. Sumpa sa akin yung balat ko. Pero, ni-embrace ko lang siya ng buong buo. Tanggap ko siya kung ano ako. Battling with eczema. This is the life of eczema. Battles. Yan siya. Diba? Hindi masayang magkaroon ng skin na katulad ko. But that's life. We have to love and accept who we are. Binabash ako dahil sa pagsusuot ko ng maluluwag na damit. Hindi nila alam yung pinagdadaanan ko. Kung alam nila kung gaano pa nakakabaliw yung kate nito. Na mahapdi na makati. Yan yung feeling niya. Ganun siya. Ganun siya. Mas ano pa siya sa personal mas mapula pa. May ilaw kasi bumabara siya sa ilaw Tapos mas bumpy yung skin niya. Nainggit nga ako sa inyo kasi normal yung skin nyo. Kahit anong damit pwede nyo suotin. Kahit anong tela. Free kayo. Ako nakakulong dito sa sumpang balat na to. Hindi naman to nakakahawa pag dumikit sa pag na skin to skin contact. Except salinan ka ng dugo ko. Yun, sobrang kati niya. Nakakabaliw yung kati. Siya, sobrang kati. Buong katawan ko ganyan. Nag-jacket lang ako. Siguro mga 4 hours na jacket. Suot-suot ko yung jacket. Ganun din sa nipple tape. Lalo na sa bra. Yung kilikili ko talaga. Nagbabalat. Nagbabalat-balat, nakita nyo. Diba?
Ganyan siya. Lalo na sa bra. Dito. Punong-puno yan dito. Sa nipple tape naman, pinapahinga-pahinga ko siya. Para hindi lang babakat yung utong, para hindi ako papagalitan ng mga tao dyan. Pero madalas yung utong ko napupuno ng galis. Pag matagal din yung nipple tape, pag nabababad siya ng hours, ganun. Wala pa daw nakitang solusyon sa sakit ko sa balat. Kundi iwasan lang yung mga bawal. Iwasan yung mga hindi cotton na damit. Iwasan yung mga masiskip na damit. Iwasan yung alikabok. Ano pa? Iwasan ma-stress. Iwasan bumagsak yung immune system. Kasi doon ako inaatake pag nasa stress. Pupuno siya ng pulang-pula yung buong katawan ko. This is my life. This is my skin. Kaya tinuruan ko na lang mahalin yung sarili kong balat. Ni-enjoy ko na lang. Maiksi lang yung buhay natin. Bakit mo papakinggan yung ibang tao? Diba? Tulad nito, yan, kumikis-kis na siya dito. Ang kate na niya, sobra. Babaliw na ako sa kate, ayun, nagaganyan na siya. Kita niyo, diba? Sobrang kate. Nakakabaliw. Pero may gamot naman ako. Meron ako cream na nilalagay. Mawawala lang yung kate. Marirelief lang siya. Temporary. Tapos pag na-stress ako, babalik na naman siya. Or pag may nagawa akong mali, nasuot akong mali. Yun siya. Nainggit ako sa mga kayang magsuot ng matagal na damit. Hindi kayo ginagalis katulad ko. Minsan nakakahiya. Daming tao. Sa meeting o sa school, kamot ako ng kamot. Lagi akong ganyan. Sugat-sugat. Yun lang. Hindi ako nanghihingi ng awa, simpatya. Gusto ko lang i-share sa inyo bakit ako ganito manamit. Sa bahay, lalo na. Pero pag nasa labas naman, ano naman ako magdamit? Nagpo-formal naman ako. Sa bahay lang talaga kasi kailangan huminga yung skin. Sobrang kate lang niya. That's life. Thank you everyone for supporting me. Mga nagmamahal sa akin dyan. Sa mga nagkikriticize sa akin, thank you din. Sa mga nagpabash sa akin, thank you din. Kayo yung nagkalat ng videos ko. Kaya nag-viral ako dahil sa inyo. Habang pinabash nyo ako. Kayo yung nagpasikat sa akin, mga bashers. Kaya thank you na din. And I love you, Apple lovers, lalo na sa mga supporters ko. Walang sawang sumuporta sa akin. Thank you sa inyo. Kayo yung nagpapalakas ng loob ko. Para saan ka bumabangon? Para sa Apple lovers. Hindi, Diyos. Ngayon, kayo yung nagbigay ng strength ko. Nagbigay ng direction sa akin dito sa social media life. Naging inspiration ko para hindi pansinin yung mga bashers na nagpo-put down sa akin na grabe magsalita ng mga bad words. Pero dahil majority is puro good words yung sinasabi, puro praises, puro good words, maganda ka, ikaw pinaka, lahat na naririnig ko sa Apple lovers. Yun, tumataba yung puso ko.
Sobrang sarap sa pakiramdam. Di ko lang kayo kayang isa-isahin lahat kasi everyday nagla-live ako, libo-libo yung pumapasok sa akin na comments, mababa yung 5,000 comments. Tapos parang 99% doon or 98% doon or 95 or sabihin natin 80% is good comments talaga. Kaya thank you sa support nyo and thank you sa love nyo. Wala naman akong ibang intention kundi magbigay ng good vibes sa atin dito. Mag-kill time, mag-enjoy. Yun. Mag-maximize ng time, mag-spend time, kumunik, magbigay ng message, knowledge na mga alam ko. At least, ma-share ko kahit papaano. Kaya sa mga babae na katulad ko na may pinagdadaanan, huwag kayong magpa-apekto sa sasabihin ng iba kahit yan pa yung mga taong pinakamahal nyo sa buhay. Go, fight lang. Basta gusto nyo, paglaban nyo, panindigan nyo. Kasi, 'di ba, wala naman tayong pagsisisihan sa mundo na to kundi yung mga bagay lang na hindi natin nagawa sa buhay natin. Yun lang naman yung pagsisisihan natin, yung mga bagay na nagawa natin. Mostly, natatawa na lang tayo pagtanda natin. 'Di ba? Na-experience natin, nadapa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo. Tapos di na natin inulit kung bad man. Tapos inulit natin kung na-enjoy natin, 'di ba? So, go, fight. As long as wala kang tinatapakang tao, nire-respeto mo yung mga kapwa-tao, mga may buhay sa paligid mo, nire-respeto mo yung sarili mo, hindi mo binababoy yung sarili mo, kundi natataas mo pa yung dignidad mo bilang tao or yung feeling mo bilang tao or yung pride or yung joy mo or yung confidence mo. Tulad ko, I'm confident. Hindi ako ganun ka galing sumayaw. Pero I'm confident with my skin. Even to ganito yung skin ko. Kasi minahal ko siya, in-embrace ko siya ng buong buo. Tinanggap ko na ito ako. Ito yung binigay ng Diyos sa akin. And ma-maximize ko tong buhay na to sa way na alam ko. Sobrang maiksi lang yung panahon. Yung buhay. Maximize natin. Wala makapagsasabi kung bukas hindi ka na magigising or yung mahal mo sa buhay hindi na magigising. Wala na. Tapos na lahat. Kailan ka pa gagalaw? Diba? Hindi ako sa nagsasalta kasi magaling ako. Hindi eh. Kaya ako nagsasalta ng ganito kasi na-experience ko siya coming from my own yun nga, life experiences, diba? Nagsisisi na ako dun. Namatay yung asawa ko nang hindi ko na maximize yung moment namin together. Yung life niya, hindi niya masyado na-enjoy. Kasi, hindi ko naman na-expect na matatapos ng ganun-ganun lang kagad yung buhay niya. Hindi ko talaga na-expect. Tsaka ayoko talaga isipin. Parang imposible. Mauna pa ako sa'yo mamatay kesa mamatay ka. Hindi ko talaga tanggap. Which is wrong pala. Yun lang. Nakikita niyo na ako dito na isang malaking pagkakamali. Laki na ng pagkakamali ko sa life. So, sa natitira kong panahon, gusto ko siyang matama kahit konting panahon. Since nakita ko yung death, na-experience ko na yung death. Kasi nawala nga yung partner in life ko. Na siya yung buhay ko. So, better to share it sa inyo. Para ma-enjoy niyo yung buhay.
Ma-enjoy niyo yung mga mahal niyo sa buhay. I love you all.